Subalit, ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Magandang gabi po sa ating lahat dyan sa Macau. Alas 11 ng gabi dito. Natapos ng prayer meeting din namin sa isang prayer group dito sa Japan. Ako'y lumipat lang. Yan. Alam nyo, minsan, nung nasa Hong Kong ako'y naiwanan ng isang eroplano. Maaga akong dumating doon at nandun ako sa boarding, naghihintay na lang na sumakay. Ako ay nakaisip na umalis muna kasi maaga pa. Naglakad-lakad at pumunta doon sa duty-free shop. At ako'y nawili doon sa mga produkto. Nakalimutan ko yung aking biyahe. Naalala ko na lang, nung patakbo na ako, tinitignan ko yung gate ko sa malayuan, sinasara na. Pagdating ko doon mismo sa gate, inilak na. At ayaw na akong papasukin dahil late na daw ako. Sabi nung stewardess, tawag kami ng tawag sa'yo. Hindi mo narinig yung tawag namin. Sabi ko, wala naman. Wala akong narinig kasi ang aking focus ay doon sa aking nakikita, doon sa aking kapaligiran. Kaya hindi ko narinig yung announcement. Kaya ako'y napag-iwanan, napagsarahan. Kaya sama-sama ng loob ko nun. Pagsarahan ako kasi hindi ako nakahanda. Hindi ko napaghandaan na 20 minutes before pala dapat mag-board na at isasara na. Yun. So, ang gospel natin ay ganun din ang parang kwento. Isang talinghaga. Talinghaga na kung saan, sabi nga, tayo ay papasok doon sa kwento para maranasan kung ano nga ba yung epekto nito sa ating buhay. Dito sa talinghaga ay mayroong isang lalaki na ikakasal. At alam nyo, nung time na yun daw ng panahon ni Jesus, yung mga Hudyo, pag may kinakasal, sinasama na doon ang tawag doon, yung aakyat yung lalaki doon sa bahay ng babae para kausapin yung magulang, para hingin yung kamay ng babae. So, sabay na yon yung process nun, yung kasalan. At doon, nagkakaroon ng bargain, kung saan tatanungin nung tatay ng babae, ng anak, tatay ng babae, na kung ano yung kanyang ibabayad dun sa kanyang anak. Kunwari, sabihin ng lalaki ay 2 baka at saka 1 kambing. Sasabihin ng tatay, yan lang ang bayad sa aking anak. Tamo naman ang anak ko, ang ganda. Yan, ang bait. Yan. So, nagkakaroon ng bargain. Kaya ang tagal ng process hanggang magkasundo. At pag nagkasundo na, yun na, lalabas na siya. At nandun naman yung mga bridesmaid na may mga ilaw, naghihintay, iilawan yung kanyang daan. Yan. Para punta na sila sa kasal. Kaya nga sa kwento dito ay mayroong 10 dalaga na may mga ilaw. Yung 5 doon ay tawag nila ay hangal. Yung 5 ay matalino. Bakit hangal? Dahil yung hangal ay hindi sila nagdala ng extra na langis, oil. Yung matalino ay may dala na extra. Sa kahihintay nila doon sa groom, dahil na delay sa kakababargain, ay nakatulog sila at nang malaman na lang ay parating na yung mga hangal na dalaga ay walang extra. Kaya humihingi sila doon sa mga matalino at sabi ng mga matalino, ay hindi pwede kasi pag binigyan namin kayo, wala nang, mauubusan tayong lahat at walang ilaw yung groom. Mas maganda
bumili na lang kayo. Yan. So, malis sila, at habang sila bumibili, dumating yung groom. Pumasok yung groom, kasama yung 5 matalino, at napagsarahan yung mga babaeng dalagang hangal. Yan. So, sa kwento ay, sabi nila, ang lalaki doon ay ang Diyos mismo, si Jesus. At ang bride ay tayo, ang simbahan, ang ikakasal. Yan. Pagdating ng panahon, mayroong kasalang malaki at tayo ay iniimbita. So, at ang mga bridesmaid na ito ay tayo na kung saan ba tayo sa kanila, tayo ba'y hangal o tayo ba'y matalino? Dito natin makikita sa Ebanghelyo na ang lahat ng pumapasok doon sa langit ay walang hangal. Yan. Sa term natin ngayon, walang tanga. Yan. Walang hangal. Walang foolish, virgin, sabi nga. Lahat doon ay matalino. Lahat ng pumapasok doon ay may karunungan. Bakit may karunungan? Dahil sila ay marunong maghanda. May karunungan na alam nila kung ano yung ayaw at gusto ng groom. Alam nila kung gaano kahalaga yung groom. Yan. So, kahit sila ay nakatulog, ay meron silang, nakapaghanda pa rin sila just in case na meron silang dala. Kaya nga ang unang matutunan natin sa Ebanghelyo ay yung pagiging vigilant natin. Sa Tagalog, mapagbantay, mapagtanod, yan, mapaghanda. At habang tayo naghahanda, kailangan tuklasin natin yung karunungan ng Diyos. So, ang ibig sabihin nito ay dapat alam natin yung gusto at ayaw ng Diyos para tayo makapasok doon sa kanyang presensya. Kaya nga sa buhay natin, di ba? Kaya tayo hindi nakapasok, hindi natin nararamdaman yung presensya ng Diyos kasi hindi natin nalalaman yung kalooban ng Diyos sa atin. Yan. Basta gusto kong pumunta sa Macau. Yan. Basta gusto magtrabaho doon. Ang tanong, kalooban ba ni Lord? Yan. Kaya minsan yung mga na-terminate na sa Hong Kong na experience namin, minsan sila yung na-realize na lang nila later na maaring pinapauwi na ako ni Lord. Yan. O maaring meron lang gustong ituro sa akin ang Diyos. Yan. So, malaman natin dapat yung karunungan ng Diyos. Bakit? Ano yung paraan para makapasok tayo doon sa presensya ng Diyos. Malala ko minsan nung nasa Hong Kong ako, meron akong best friend doon. Pero nung hindi ko pa siya best friend, friend pa lang, minsan sabi niya sa akin, bago-bago pa lang kami magkaibigan, sabi niya, bro, sabi niya, magkita tayo sa MTR, ganitong station, ganitong oras, ganitong, sinabi niya, specify niya talaga, 11:30, parang ganon. O sige, sabi ko. Pumunta ako doon, late ako ng 5 minutes. Wala siya doon. Wala. Sinawagan ko, sabi ko, saan ka? Sabi niya, wala ka ng 11:30. Ba usapan natin 11:30? 5 minutes lang ako na late, sabi ko. Sabi niya, kahit na. Doon ko nalaman na yung karakter niya, ayaw niya nang nalilate. Siguro may lahing Hapon. Kasi ang mga Hapon, gusto nila eksakto yung oras. Sa train, gusto nila kung ano yung minuto, segundo, nandun ang train, nandun. Pag 11:32, bubukas yung pintuan ng train, nandun siya. So, ganun din ang aking kaibigan. Kaya sabi ko, ito pala ayaw niya yung nalilate. Kaya mula noon, kilala ko na siya. So, ganun din tayo sa ating Panginoon. Dapat vigilante tayo lagi, paghanda lagi na kilala natin ang ating Diyos. Alam mo yung ayaw niya, alam yung gusto niya. Hindi pwede yung pwede na yan. Yan. Pwede na yan. Pwede na kay Lord yan. Pwede na kahit hindi ako magsimba. Yan. Pwede na kahit na sa prayer meeting ako, pwede na ako matulog. Yan. Pwede. Hindi. Ano ba yung gusto ni Lord? Ano ba yung gusto niyang makita sa'yo? Ikaw ba'y umaasa sa Kanya? Kung may problema ka ngayon, kung may mga pinagdadaanan ka, ikaw ba'y
buo yung iyong pagtitiwala na hindi kanya pababayaan. Yung mga ganun ba? Kilala mo Diyos mo eh. Napagsaliksikan mo kung sino siya. Kaya kailangan kaya meron tayong mga ganitong mga pagtitipon, prayer meeting. Bakit? Kasi para makilala natin ang Diyos. Kung hindi ka nag-attend, nandun ka lang sa City of Dreams na naging project namin noon. Nasa Venetian, paikot-ikot doon. Palagay mo makikilala mo ang Diyos? Hindi. Ngayon, yung pag-upo mo dyan, pag-upo natin dito sa prayer meeting, ay malaking, hindi sayang, kundi malaking biyaya. Kasi makikilala natin ang Diyos. Sa prayer meeting natin, makikilala natin ang Diyos. Kung balikan mo yung buhay mo nung di ka nag-attend ng prayer meeting, sisimba ka lang. Oo, nakakarinig ka sa sermon ni Father, nakapagkomunyong ka, pero ang tanong, paglabas mo sa simbahan, naalala mo pa ba yung sinabi ni Father? Minsan wala na. Pero sa prayer meeting, lumalalim tayo dahil sa salita ng Diyos, nagpapaliwanag na ganito, tapos may nagsishare ng kanyang buhay, kung paano siya ginabayan ng Diyos. Di ba? Nakikilala mo ang Diyos mo na kung nagawa niya sa kanya na mailigtas siya sa kanyang pagsubok, kaya niya rin akong iligtas. Yan. So, makikilala mo ang Diyos mo. So, be vigilant. Una yun yung natutunan natin ngayon sa ating gospel. At, paano maging vigilante? May nabasa ako na sabi nga, our five senses can be said to be the window of our souls. Ibig sabihin, yung ating pandinig, yung paningin, pandama, yung ating panlasa, ano pa yung isa? Basta 5. Ibig sabihin ito yung ginagamit natin ngayon para masense natin kung anong nangyayari sa mundo natin. Di ba? Narinig mo may parating na bagyo, ganyan. Narinig mo o naramdaman mo na malamig, ganyan. So pag ginagamit natin yung 5 senses natin, pumupunta sa isipan natin at sa puso natin at doon tayo nakapagdesisyon. Yan. So ito rin daw ang gagamitin natin para makilala ang Diyos, yung 5 senses natin. Malaman yung kanyang will, God's will na tinatawag. Paano malalaman yung ano ba yung gusto niya? Yan. So, yung 5 senses natin, yung 5 wise virgins daw, ginamit nila yung 5 senses nila para masunod yung will ni Lord, ng God, yung will ng groom. Kamantalang yung 5 na foolish virgin, ginamit nila ito sa yung naging kompante sila, ginamit nila sa buhay na makasalanan o walang pakialam. Ganyan. So, tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos na kaya binigay niya yan, yung 5 senses sa atin, ay para magamit natin, masense natin, maramdaman natin ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Yan. At sabi nga ng ibang mga forefathers, yung mga old fathers, yung mga church fathers nung mga sinauna na mga pare, na darating daw ang time na hindi mo nagagamitin yung 5 senses mo. Kailan? Pag ikaw ay banal na. Siguro yung mga santo ka na, ganyan. Hindi mo na kailangan kasi direkta mo nang nakikita, nakakausap ang Diyos. Yan. So, dahil hindi pa naman tayo ganon, kailangan gamitin natin yung 5 senses natin. Paano ba yung mata mo na lang? Paano mo ba tinitignan ng ibang tao? Masama ba ang tingin mo sa kanila? O yung paningin ng Diyos? Kung paano sila tignan ng Diyos? May awa pa ba yung mata mo sa iba? Yan. May awa pa ba? Yung pandinig. Saan mo ginagamit yung pandinig mo? Pinapakinggan mo lang ba yung mabuti galing sa Diyos? O mas mabilis kang makinig sa mga chismis? Yan. Sa mga marites. So, yung mga senses natin yung pandama natin, yung touch natin, ano ba, healing touch. Nakakapagpagaling ba yung bang yayakapin mo lang yung isang kapatid na nalulungkot o may problema o hahawakan mo lang sa kamay,
Kakaroon ba ng kagalingan? O ito yung ginagamit mong panduro para ibaba yung ibang tao? Yan yung sinasabi ni Lord na be vigilant. Yan. Tapos sabi sa Ebanghelyo, bigyan mo kami ng kaunting langis. Sabi ng mga hangal sa mga matalino, kaunting langis para magamit, andap na yung ilaw namin. Anong sabi ng mga matalino? Ay, hindi pwede. Mauubusan tayo. Yan. Sa simbahan natin, ang langis ay katumbas o anong tawag dito ay ito yung mabubuting gawa natin, langis. Ngayon ko lang naintindihan na nung binabasa ko to na ang langis daw talaga ay yung mga extra na ginagawa nating kabutihan. Yung mabuting gawa. Kunwari, nagbabasa ka ng Biblia, ganito, nag-attend ka ng mga gawain ganito, extra na gawa yon, nag-aalay ka, extra na gawa yon. So, ang langis na ito ay dapat dala natin lagi. Meron tayo para hindi tayo manghina sa ating pananampalataya. At ang langis na ito ay tinatawag ding the oil of charity. Ano yung charity? Ang charity yung kawang gawa, yung pagtulong mo sa iba. Hindi ka maubusan dapat. Dahil dapat bit-bit mo ito. Ang langis, pag bit-bit mo ito ay may kalakip na responsibilidad. Malala niyo si Abraham. Si Abraham, hindi lang siya naniniwala, di ba, father of faith siya. Hindi lang siya naniniwala sa Diyos. Kundi nung hiningin sa kanya ng Diyos na ibigay mo sa akin, i-offer mo sa akin yung anak mong si Isaac. Sinunod niya kaagad ang Diyos. Ibig sabihin, meron siyang extra na dala-dala na pagmamahal sa Diyos na hindi lang siya nananampalataya, kundi ginagawa rin niya yung sinasabi ng Diyos. Yung istorya ng Good Samaritan, di ba? Yung Good Samaritan, kaaway nga niya yung tinulungan niya eh. Hindi nga niya tawag dito, kabaro eh. Hindi niya magkaaway yun eh. Kaya lang, dahil meron siyang extra oil, extra langis, tinulungan niya yung kanyang kaaway. At hindi lang yun, sabi niya, binili niya, di ba? Iniwan niya sa isang hotel. Kung ano pa yung kulang sa binigay ko, sabi na dun sa may-ari ng hotel, pagbalik ko, ibibigay ko, babayaran ko. Maalagaan nyo lang ng mabuti ito. Yun mo, the Good Samaritan. Kasi sa mga kaibigan nating, mga kapatid nating mga born again, ang paniniwala nila ay basta manampalataya ka lang, ligtas ka na. Pero sa ating pananampalataya, simbahan, hindi lang, kulang yon, hindi lang yon. Kasi meron tayong sinusunod na yung extra na oil, langis. Na ano yon? Na gumawa rin tayo ng kabutihan, gumawa rin tayo ng mabuti sa iba. Para ma-maintain natin yung pananampalataya, palagi tayong gumawa ng mabuti. Alam niyo yung panlaban sa masama, kabutihan. Panlaban sa temptasyon, gumawa ka mag-focus ka ng mabuti sa kabutihan. So, mahirap gawin nga yung mga tama, pero kung napasama ka sa isang grupo ng masasama siguro ang ginagawa, dapat gumawa ka pa rin ng tama. Kung napasama ka sa mga manginginom ng barkada, okay lang makisama, pero alam mo yung hanggang saan ka. Na hindi ka naman dapat maglasing o ano na sobra-sobra. Pakita mo sa kanila kung paano maging anak ng Diyos. Paano yung pagsunod sa Diyos. Kung nakapagtrabaho ka sa isang kumpanya na puro corrupt, anong gagawin mo? Gumawa ka pa rin ng tama kahit mahirap. Yan. So hindi sapat yung pagiging religyoso natin, hindi sapat yung pagiging charismatic natin, hindi sapat yung pag-attend natin lagi dito. Kulang paglabas natin, gumawa pa rin tayo ng kabutihan.
kahit na tayo ay may problema, gawa pa rin tayo ng kabutihan kasi yun ang doon natin makakalimutan yung problema natin. Dahil kung ang iniisip mo lagi yung problema mo, problema na ganyan, wala kang trabaho, problema sa relasyon, problema sa asawa, pag yun lagi ang tinitignan mo, palaki ng palaki hanggang malaki na. Diba? Hanggang pinakamalaki na sa'yo, hindi sa ikaw ng pinakamaliit. Pero, kung kalimutan mo yung problema mo, bigay mo kay Lord, mag-focus ka dun sa tumulong ka sa iba, lalo yung mga may problema, makakalimutan mo, ang Diyos gumagawa ng paraan para masolusyonan yung problema mo. Ikaw naman ay naging daluyan ng biyaya ng Diyos para sa iba. So, ang paalala ng Diyos sa atin ay, yun nga, dapat may dala tayong laging extra, reserve. May reserve ka lagi. Kunwari, nawawalan ka ng pasensya o mahirap pagpasensya ng isang tao. Kung may reserve ka, madali kang magpasensya. Kasi may reserve ka may extra kang kwan. At ang sabi nila, ang langis daw na ito ay gagamitin natin later on para makita natin yung groom na parating pagdating ng panahon. O kung hindi mo na mahintay yung pagdating niya, ngayon pa lang na nabubuhay ka, pag gumagawa ka ng mabuti, ito yung nagbibigay liwanag para makapasok ka doon sa presensya ng Diyos. Gagamitin mo ang langis na ito para magkaroon ng liwanag ang buhay mo, para laging nasa presensya ka ng Diyos. So, yun ang gamit ng langis. Kaya napaka-importante po yung extra oil. At hindi pwedeng ipamigay. Sabi nga, pahingi. Hindi pwede. Bakit? Personal mo na merit yan. Gumawa ka ng kabutihan. Kung andus binigyan ka ng merito, para sa'yo yan. Hindi ko pwedeng sabihin kay Brother Eric na, Brad, pahingi naman ng pananampalataya mo. Hindi niya pwede ako bigyan kasi sa kanya yon. Sa kanya yon. Sinakripisyo yan, pinaghirapan niya yon. So, ako rin, gagawa ko ng sarili ko. So, hindi mo pwedeng ipamigay yung langis na yan. Dahil ikaw rin mauubusan. Hindi mo pwedeng sabihin na, pwede ikaw na lang mag-exam para sa aking board exam. Hindi pwede, ikaw dapat umupo doon para mag-exam. Yan. So, dito ay makita natin yung pagiging vigilante natin, pagiging marunong tayo, makilala natin ang ating Diyos. Pangalawa, yung langis, dapat meron tayong extra lagi, extra effort natin para mapalapit tayo sa Diyos. At ano pa yung isa? Na yung sinabi kasi ni Lord na, hindi ko kayo nakikilala. Hindi tayo makakapasok sa langit pag hindi tayo kilala ng Diyos. Napagsarhan na tayo. Parang ako napagsarhan sa aeroplano. So, sa atin laging nasa huli ang pagsisisi. Diba? Laging nasa huli ang pagsisisi. Sana ginawa ko na lang yung the best ko noon. Yan. Sana naging mabuti ako. Sana hindi na lang ako nagkasala. Sana hindi ko na lang ginawa iyon. So, ang daming sana. Daming sana. Kaya ang pamagat po ng aking reflection ngayon ay sana. Sana. So, sana nga. Kasi parang ako yung taong hangal. Tayo yung taong hangal na pag hindi tayo nakapaghanda, panay sana ka na lang. Ay, sana all. Wala nang sana all. Huli ka na. So, ang paalala ng Diyos sa atin ay habang may panahon pa tayo, gawin na natin yung tama, bigay natin yung the best natin sa Diyos. Gaya na yung sa prayer meeting natin, bigay mo yung the best mo sa Kanya. Kasi binibigay mo yung the best mo, nakikita naman ng Diyos eh. Nakita niya yung importante yung laman ng puso mo. Kung gaano mo siya kamahal. Kung gaano mo binibigay yung oras mo sa Kanya ngayon. Yan. Hindi kayo naantok kasi gising puso mo, yung diwa mo na makinig. Gising yung diwa mo kahit gabi na. Dahil gusto mong makilala ang Diyos. Yeah, makilala ang Diyos. So, mga kapatid, ito yung ating magandang
ebanghelyo, napakaganda po ng ebanghelyo. Paalala sa atin, sabi nga ni Lord good and faithful servant, you have been faithful with few things. Yung mga malilit na bagay lang, kung napagkakatiwalaan ka, you are a good and faithful servant. Yan. Kung nagagawa mo yung isang bagay para sa Diyos kahit hindi nakikita ng ibang tao, you are a good and faithful servant. Napupuri mo ang Diyos mo, oras-oras, minuto, nakakausap mo ang Diyos mo, tinatanong mo ang Diyos mo, Lord, ano yung gagawin kong sunod? You are good and faithful servant. Dahil walang ibang mahalaga sa iyo kundi ang masasabi ng Diyos. Ano pa? Faith without action is dead. Hindi ka lang nananampalataya, gumagawa ka rin. Gumagawa ka rin ng isang bagay, hindi lang yung sinusunod mo rin yung gusto ng Diyos na pinapagawa niya. So, faith without action is dead. So, mga kapatid, ito yung napagandang ebanghelyo natin. Ito yung ebanghelyo natin sa linggo. Bakit napili ko itong panglinggo? Kasi para may time tayo magmuni-muni, magbulay-bulay, sabi nila ng mga Tagalog. Yung ma-reflect natin. Mulang pagtulog natin mamayang gabi, isipin mo na ito pala yung gospel sa linggo. Kaya magandang isang linggo sana na dapat pinagninilayan natin yung susunod na ebanghelyo. Kasi pagdating ng linggo, pag napakinggan mo naman yung sermon ng pare, yun yung parang culmination, yun yung yung gusto ni Lord na summary ng gagawin mo, yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. So, ito yung ating ebanghelyo ngayon na pagbulayan natin, pag-reflect natin, mamaya pagtulog natin, pasalamatan natin ang Diyos dahil muli kinausap tayo ng Diyos. So kapatid, hindi sayang yung pag-upo natin, pag-upo mo dyan, dahil ang tinitignan ng Diyos yung binibigay mong panahon, binibigay mong tiwala sa Kanya, binibigay mo na panahon na siya dapat ang una, and God will surely bless you, bless us tremendously, sabi nga. God is faithful. God is always there for us to guide us and to protect us. So, I want to close this reflection with a short prayer. Manalangin po tayo. At kausapin natin ang Diyos. So, balik natin ang ating presensya sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, napakahirap po na maging banal, maging gumawa ng mabuti, lalong-lalo na ngayon, Lord, na kami po ay nasa isang lugar na kung saan ang dami pong hila ng mundo, maingay. Lagi kaming tinuturuan ng papalayo sa iyo. Kaya, ang hirap pong makasunod sa kalooban mo. Buti na lang, Lord, ikaw ay hindi nagsasawa sa amin na tawagin kami palagi para makinig sa iyong mga salita. Kaya kami po ay nagpapasalamat ngayong gabi at kami kinausap mong muli. Bigyan mo kami ng kapangyarihan, kalakasan para magampanan at magawa namin ang pinapagawa mo sa amin. Makasunod sa iyong kalooban. Tulungan mo kami magtiwala lagi sa iyo. At nawa kung anuman po ang pinagdadaanan namin ngayon ay kami po ay naniniwala na hindi mo kami pababayaan at ililigtas mo kami lagi. Dahil ikaw ang pinakamahalaga sa amin, ang aming kayamanan. Kaya't kami po ay nagpapasalamat sa iyong mabuting balita sa gabi na ito. Continue to bless us, bless our loved ones, Lord, na wala sa amin.
yung mga mahal namin sa buhay na malayo o nasaan man sila sa oras na ito. Bless and protect them also, Father God. Thank you for this wonderful message na tinuro mo sa amin. Continue to bless this community, O God. Continue to bless this community. All the members and servants, Lord, sa community na ito. Bless and protect them. Mama Mary, please pray for us always. Nawa ikaw lagi ang pumagitna sa aming mga tahanan. Pagdasal mo kami lagi, mahal na ina. Dalhin mo ang aming mga panalangin sa iyong anak na si Jesus lagi. Thank you, Mama Mary. Ito amang aming kahilingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus kasama ang banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless po, and God is good. Amen. Thank you, Lord. Thank you. All His grace that brought us through. For us is the